sa telepono. Kung may sasagot daw po, click. Tapos sasagot, click. Tapos click. So, ngayon po, ang iniisip itong tumawag po itong lalaki na ito, baka daw po kasi sinasadya kasi hindi na sila Katoliko. Pero yung nanay daw niya, Katoliko. Pero hindi daw po binigyan ng komunyon. Ano po sa palagay niyo mararamdaman ng isang tao na nireject, lalo-lalo na sa communion po, no? Ako naman ito bilang isang chaplain ng hospital, talagang nakikinig ako sa kanya. Sabi ko, ano po ba nangyari? Sabi ko na ganun. Kasi po 3 araw na po sa hospital si nanay. Sabi ko, sige po, ibigay niyo yung pangalan. Tapos, pupuntahan ko sa hospital. Saan hospital po ba siya? Nasa Balimed daw. Tapos, kumusta na po yung nanay niya? Yun, masama po loob, hindi nabigyan ng komunyon. So, nagpunta naman po ako sa hospital. Hinanap ko yung pangalan. Tapos, natagpuan ko yung nanay pala po niya ay isang nurse. Kaya pala 3 araw na pala siya nasa hospital, hindi makauwi kasi po walang kapalit. At hindi rin po siya nabigyan ng komunyon kasi hindi pa pala siya nagpa-first communion. So, minsan po, sumasama yung loob natin, yung pamilya, na hindi natin alam kung ano yung istorya. Malaking bagay po talaga sa buhay natin na alam natin kung ano yung kabuuan ng istorya, di po ba? Hindi katulad halimbawa yung kwento na ibinahagi ko sa inyo ngayon, na kung pakikinggan natin talagang maawa talaga tayo kasi may rejection. Pero ang katotohanan, wala po nangyaring rejection. Kaya pala po hindi sumasagot sa Maria Goretti kasi yung tinatawagang telepono po ay hindi naman tama. So, hindi talaga makokontak. Talagang hindi mabibigyan po ng komunyon ng minister natin dahil hindi pa nagpe-first communion. Kaya ang pinag-usapan po namin ngayon kung paano siya makakapasok sa RCIA. Yun po yung dahilan. At 3 araw na po siya sa hospital. Kasi nurse po. So, yung trabaho niya talaga yun. So, mga kapatid, bilang espiritual na ama, nalulugod akong ipaalam sa inyong lahat kung gaano kaganda ang paksa ng ating ebanghelyo ngayon. Ito ay nakatutok sa 3 bagay. Una, pagkakakilanlan. Alam niyo po ba kung ibig sabihin ng pagkakakilanlan? Identity. Pangalawa, walang perpektong pamilya. Pero meron itong halaga. Pangatlo, anuman ang nakaraan ay kayang baguhin ng Diyos. Uulitin ko po yung 3, sabayan niyo ako. Pagkakakilanlan o identity, walang perpektong pamilya, pero meron itong halaga. At ang pangatlo, anuman ang nakaraan ay kayang baguhin ng Diyos. Unang pagkakakilanlan ni Jesus. Sino nga ba talaga si Jesus? Ano nga ba ang tunay na pagkatao ng ating Panginoon? Sa Ebanghelyo, ipinaalam sa atin na siya ang katuparan ng pangako ng mga propesiya sa lumang tipan. Makikita natin sa pagbasang ito ang isang talaangkanan o talaan ng mga lahing pinagmulan ni Jesus. Ito yung ang kanyang mga ninuno mula sa 42 henerasyon magmula kay Abraham, Jose at Maria.
At sa bandang huling parte ng ating ebanghelyo, narinig natin may 3 grupo na bawat isang grupo ay binubuo ng 14 na henerasyon. So magmula kay Abraham hanggang kay Kristo, inabot ko ito ng ilang henerasyon. 42. 42 henerasyon ang inabot nito. So mga kapatid, ganun katagal ang inabot bago dumating ang pangako. Pero pag pag-uusapan natin ang pangako ng Diyos, ni isa doon ay walang napapako. Isa lang ang napako sa pangako ng Diyos. Alam niyo po kung sino? Si Kristo lang po ang napako sa pangako ng Diyos. Mga kapatid, walang perpektong pamilya. Kahit na hindi perpekto ang ating pamilya, ang Ebanghelyo na mismo ang nagsasabi na may halaga ang ating pamilya. Kaya, minsan, mararamdaman natin na ikinahihiya natin ang ating pamilya dahil ang tatay natin ay nabuntis, nagnakaw yung ating kamag-anak, tapos dilawan ka, pink, asul, yung mga yung mga bagay-bagay na nagbibigay kulay at nawawala na ang dangal ng isang tao. Pero kahit na ganon ang ating nararanasan sa isang pamilya, ang pamilya ay may halaga sa mata ng Diyos. Sa mata ng tao, unti-unting nawawalan ng halaga, hindi sa mata ng Diyos. Balikan natin ang angkan ni Jesus. Si Abraham, dati ay tilang nagsinungaling sa Faraon sa Ehipto nang sabihin niya na si Sarah ang kanyang kapatid, na sa totoo ay kanyang asawa. So, sinungaling. Si Jacob naman ay tilang nanloko ng kanyang panganay na kapatid na si Esau dahil ipinagbigay sa kanya ang karapatang pagiging mapagpala. So, manloloko. Si Haring David naman ay nagnais na mapasa kanya si Batseba. Kaya't inayaan niyang mapatay si Uriah sa harap ng labanan upang angkinin ang asawa nito. Nakita natin siya ay may masamang budhi. Si Haring Solomon ay kilala sa pagkakaroon ng 300 asawa at 700 na babae. At sila pa'y mga pagano na hindi naniniwala sa Diyos ng Israel. Babaero. So, si Tamar ay nangangalunya. Isa siyang babaeng mababa ang lipad, katulad ni Rahab na isang patutot. Alam niyo po ang patutot? Isang babaeng mababang lipad. Kalapating mababa ang lipad. At least lumilipad. So, si Batseba naman ay isang babaeng kwan din po ito. Babaeng makasalanan. Si Ruth ay isang babaeng mabuti. Siya po ang manugang ni Noemi at siya po ay hindi Israelita. Nung araw na yon, kapag ikaw ay hindi Israelita, ikaw ay hindi kabilang sa kanilang angkan. Gentil, sila yung mga hindi kasama sa lipi ng Diyos. Subalit, si Ruth ay isang mabuting babae at si Maria ay nabanggit din
pero siya ang magbibigay ng panibagong yugto at anyo ng kasaysayan. Si Maria at si Jesus. Kaya, ipinagdiriwang natin ang simbang gabi dahil sa paghahanda ni Maria sa pagsilang ni Jesus. May tinatawag po tayong general curse. Nakarinig na po ba kayo ng gano'n? Sumpa sa angkan. Ito ay nagsimula kay Adan dahil sa pagkakasala. Subalit sa pamamagitan ni Maria na nagdalang tao kay Jesus na siyang inaabangan nating dumating sa araw ng kapanganakan niya sa Pasko. Siya ang magbabago ng ating kasaysayan. So nararamdaman nyo na yung excitement sa istorya yung binasa natin today. Ito ang pinakamagandang babaunin natin sa pag-uwi natin. Anuman ang nakaraan ay kayang baguhin ng Diyos. Kapag ikaw ay nag-drive, nagka-record ka, ilang taon bago mawala sa kwan mo yun, sa record? 3 taon, pero dapat malinis ka. Pag mataas ang kolesterol mo, ilang buwan mong hihintayin para mabura yun? 3 rin. 3 buwan kang maghintay para mabura yung buwan na yun. Yun lang ay kung babaguhin mo yung estilo ng pamumuhay mo, lalo na yung diet mo, pag-exercise. Pero pag ikaw ay nakapatay, mabubura ba yun sa record mo? Hindi. Pag ikaw ay hinatulang chismosa ng Santa Maragoreti, mabubura ba yun? Hindi. Kakalat pa yun at lalago sa kabilang diocese. Hindi lang sa diocese, aabot pa yan ng Pilipinas. Believe me, may Twitter, may Instagram, may Facebook. Pero pag ang Diyos ang pinag-usapan, binubura niya lahat ng ala-alang hindi maganda. Sa papaanong paraan? Anong pamamaraan? Kumpisal. Nakita niyo na ang connection ng kumpisal sa Adbyento? Kasi pag nabura na yun, meron na tayong grasya para tumanggap ng tinatawag na sanctifying grace. Yung grasya na magbibigay sa atin ng lakas upang magbagong buhay. Lakas loob ng magbagong buhay. Inspirasyon ng magbagong buhay. Yung inspirasyon na yun, mararamdaman natin na kaya nating umintindi pala. Kaya nating humingi ng paumanhin. Kaya nating magpasensya pala. At kaya nating magpatawad. Kaya na rin pala nating magpakumbaba. Kaya na rin pala nating makinig. Kaya rin pala nating magbigay. At kaya rin pala nating ibigay ang ating sarili. Hindi lang sa ating kapwa, pati na rin sa Diyos. Kaya na rin pala natin buksan ang ating puso sa lahat. Pag kaya natin buksan lahat yon at kaya natin magpatawad, saka palang pwedeng makapasok ang Diyos sa atin. Kapag nakinig tayo sa Biblia, yung mga kautusan doon, kaya nating sumang-ayon. Naniniwala ko, sang-ayon ako, naiintindihan ko. Doon pa lang magkakaroon ng tunay na diwa ng Pasko. Kasi ang Pasko ay ibig sabihin nun, ang pagsilang ni Jesus sa ating puso. Kapag sinilang na siya, yung pamumuhay na natin, naaayon na yun sa kanyang mga kautusan, sa mga turo niya. Kaya buhay na buhay si Kristo sa atin. Kapag nakipag-usap na tayo sa tao, hindi na yung pagiging madaldal, masungit, mayabang, may sumpong, chismoso, chismosa, ang nakikita nila sa atin. Ang nakikita nila sa atin ay ang
mukha ng Diyos. Kaya ito ang babaunin natin sa pag-uwi natin sa araw na ito. Anuman ang nakaraan ay kayang baguhin ng Diyos. Maraming kahinaan ang ninuno ni Jesus. Subalit mayroon niyang kasabihan. Gumuguhit ang Diyos ng mga matuwid na landas mula sa mga baluktot na daan. Kaya kaya ng Diyos palabasin ang kabutihan ng puso ng isang tao kahit sa paman ang pinakamasama sa buong mundo. Sa kabila ng kahinaan nila, pinili pa rin sila ng Diyos upang paglingkuran at ipaalala sa kanyang sambayanan ang kanyang dakilang presensya. At sa pagtupad ng kanyang planong pangkaligtasan, isinugo ng Diyos, ng Ama, ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Kaya ngayon, pagbabalikan natin yung ating ebanghelyo, boring pa ba? Hindi na. Kasi etong mga taong narinig natin dito, may hari, diba? May hari, may mga taong talagang malaking naiambag sa kanilang lipunan, meron ding mga makasalanan. Pero ang pinakamahalaga ay tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Tayo, kaya rin ba nating tumupad sa ating mga pangako? Alalahanin natin nung tayo nabinyagan, tayo ay nangako. Ang ating mga magulang ay nangako sa atin. Ito yung tinatawag nating renewal of baptismal promises.